Pag-uusapan po natin sa video na ito ay ang halaga ng 1972 at 1974 1 peso Jose Rizal. Magkano na nga ba ang collector value nito sa ngayon? Maraming kumalat na maling impormasyon patungkol sa bariyang ito, mga kabarya. At maraming haka-haka patungkol sa bariyang ito na ito nga daw ay naibebenta lamang sa murang halaga. At yung iba naman ay nagsasabing ang bariyang ito ay umabot na sa 100,000 to 1 million pesos. Ang ilan sa mga bariyang may magagandang kondisyon. Tara at samahan nyo o mga kabarya at lilinawin ko po sa inyo ang tunay na halaga ng 1972 at 1974 1 peso Jose Rizal. At sasabihin ko na rin sa inyo, mga kabarya, ang buong detalye at impormasyon patungkol sa bariyang ito. Makinig lamang po kayong mabuti, mga kabarya. Bago po natin simulan, mga kabarya, ay baka pwede mong i-like ang ating video at i-click mo na rin yung subscribe at yung bell button para lagi kang updated sa mga value ng mga barya natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ang bariyang 1972 at 1974 Jose Rizal 1 peso coin ay umikot sa ating sirkulasyon noong panahon ng ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Ito po ay hindi nangangalawang, mga kabarya, dahil ito po ay gawa po sa nickel brass. Maraming nagsasabi, mga kabarya, na ito po ay may halong ginto o may halong bila kaya hindi po nangangalawa. Pero ang komposisyon po nito ay gawa lamang po sa nickel brass. Ang basihan po ng mga coin collector sa halaga ng bariyang ito ay depende po sa kondisyon kung gaano po ito kaganda. At ito po ang collector code condition ng mga barya o basihan ng mga coin collector. Ang unang code ay ang letter G o ibig sabihin ay good condition, mga kabarya. At kapag letter G ang inyong barya or good condition lamang, ay hindi na gaano kino-collect ng ating mga coin collector. Ang sumunod na code ay ang letter VG o tinatawag nilang very good condition, mga kabarya. Ito ay sumunod lamang sa good condition na hindi na ganong kadandahan. Kapag BG naman, mga kabarya, or very good condition lamang ang inyong coins na 1 peso 1972 at 1974 ay hindi na rin gaanong binibili ng ating mga coin collector. At ang sumunod ay ang letter F o tinatawag nilang fine condition. Kapag letter F o fine condition naman ang inyong coins, ay maaari pa itong bilhin ng mga coin collector dahil yan ay isa sa mga tipo ng mga coin collector na isinasama nila sa Filipino series na binubuo ng ating mga coin collectors. Ang sumunod ay ang letter BF o tinatawag nilang very fine condition. Kapag ang barya nyo ay BF o very fine condition, ay maaari pa ding bilhin yan ng mga coin collector dahil yan ay isinasama rin sa mga kukumpleto sa Filipino series dahil medyo magaganda na ang kalidad ng very fine condition o VF. Ang sumunod naman, mga kabarya, ay ang extremely fine o ang code na EF. Yan po ay pwede na rin bilhin sa inyo ng mga coin collector kapag extremely fine condition ang inyong 1 peso Jose Rizal 1972 at 1974. Ang sumunod naman, mga kabarya, ay ang almost uncirculated o ang code na AU. Kapag almost uncirculated na ang inyong barya, ay pwede nang isama yan, mga kabarya, sa Filipino series na binubuo ng ating mga coin collector. At ang sumunod ay ang UNC o tinatawag nilang uncirculated. Kapag tinawag na po yan na UNC o uncirculated, mga kabarya, ay hindi na po yan tinatanggihan ng ating mga coin collector dahil isa po yan sa may pinakamagagandang kondisyon ng coins na 1972 at 1974 1 peso Jose Rizal. At ang pinakamagandang kondisyon ng coins ay ang BU o tinatawag nilang brilliant uncirculated, mga kabarya.
Kapag brilliant uncirculated ang inyong 1 peso Jose Rizal 1972 at 1974, yan po ay ang pinakamahal na value dahil yan po ay ang pinakamagandang kondisyon, ang BU o tinatawag nilang brilliant uncirculated. Sa tingin niyo po mga kabarya, ano ba yung kondisyon ng inyong 1972 at 1974 1 peso si Rizal? I-comment nyo lamang po sa ating comment section. At kapag po yan ay UNC o sa tingin niyong brilliant uncirculated, ay maaari kukuha yung punta rin o tulungan na may ibenta ito sa ating mga coin collectors. At ipapaliwanag ko na po ang halaga na base sa kondisyon ng inyong mga barya. Kapag letter D po o good condition, ay nagkakahalaga na lamang po yan ng 5 piso ang kada piraso. Kapag very good condition naman o letter BG, ay nagkakahalaga na lamang po ng 10 piso. Kapag fine condition naman mga kabarya, ay pwede na rin bilhin yan sa inyo ng 15 pesos. Kapag very fine condition naman o VF, ay pwede na rin bilhin yan sa inyo ng mga coin collector sa halagang 20 pesos. Kapag EF naman o extremely fine condition mga kabarya, ay binibili na rin ng 25 pesos ang kada piraso nito. Kapag AU o almost uncirculated na mga kabarya, ay maaari nang bilhin yan sa inyo mga kabarya ng 30 to 40 pesos ang kada piraso. Kapag uncirculated na o UNC, ay binibili na po yan ng ating mga coin collector sa halagang 50 pesos hanggang 70 pesos ang kada piraso. Pero depende pa rin yan mga kabarya sa pag-uusap nyo ng coin collector na bibili kung gaano karami ang inyong ibebenta na may kondisyon na uncirculated o UNC. At kapag brilliant uncirculated naman mga kabarya, ay pwede nyo pong ibenta yan sa halagang 100 to 200 pesos ang kada piraso kapag may magagandang kondisyon talaga ang inyong mga barya. At kapag graded coin naman ang inyong coins na 1972 at 1974, at maaari po yan bilhin agad sa inyo sa halagang 500 hanggang 3,000 pesos. Depende po sa grado ng PCGS o ng NGC company. So yun lang po mga kabarya, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa Bitcoin Buyer TV. Kung may iba pa po kayong katanungan ay mag-comment lamang po kayo sa ating comment section. At syempre mga kabarya, huwag niyo pong kakalimutan na mag-iwan ng like and pindutin niyo na rin po yung subscribe at yung bell button para lagi po kayong updated sa mga videos na ating ina-upload patungkol sa mga barya o value ng ating mga barya. Maraming salamat mga kabarya.